So, isang pulis, cop implicates Garma in PCSO official slay in 2020. Ito yun, no? Yun na yung testimonya ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza. Testifies before the House Representatives Squad Committee. Okay. Mendoza implicated former Philippine Charity Sweepstakes Office GM Royina Garma in the assassination of Board Secretary and retired Police General Wesley Barayuga in 2020. Yan nga yun nangyari kanina. Nelson Mariano, tumawag uli sa iyo si Colonel Leonardo at sinabihan ka na may isang taong nagngangalang Tox na Tope? Public live stream is a public trust. Kailangan na umami. Anyway, sige, tuloy natin. tatawag sa iyo, hindi ba? That day po yun na sa sir, sa Your Honor, na tumawag sa akin. The same time lang po yun. Tapos nag-relay siya na may talks na magkipag-coordinate nga daw sa amin. Na yun ang makikipag-coordinate Opo. niya sa iyo. Anong sinabi exactly ni Colonel Leonardo sa iyo? Sino itong talks na ito? Si Tox daw po, bata ni Ma'am Garma. Kung sa pagkakaalam ko, ang driver security. Mr. Chair, kung hindi ako nagkakamali, itong talks ay yung talks na pinakita na litrato ni Chairman Dan Fernandez kanina, who is still employed with the PCSO, and sabi na nga ni Colonel Mendoza, tao at bata ni Colonel Garma. Nung tinawagan ka na ni Tox, anong sinabi sa iyo? Bali, sinabihan ko lang po siya na mag-coordinate siya kay Nelson Mariano po kasi siya po yung... So, nung tumawag sa isa Tox, sinabi mo, si Nelson Mariano na lang ang kausapin. Opo. Pupunta po tayo doon mamaya. Nelson Mariano, nung nagkausap kayo ni Tox, anong pinag-usapan ninyo? Magandang hapon po, Your Honor. Oh. Binibigay niya po sa akin yung mga impormasyon, lahat ng detalye, sasakyan, at oras ng paglabas ni General Barayuga. So in short, binigay sa iyo ni Colonel Leonardo lahat ng information, whereabouts ni General Barayuga. Ang nagbigay po si Tox. Si Tox na ang Tox po. nagbigay. Grabe, no? Ngayon, sa paragraph 12, Colonel Mendoza, nagkausap kayo ni Nelson Mariano at sinabihan kang nakahanap na siya ng hitman. Ano ang pangalan ng hitman na nahanap niya? Ang sabi ni Nelson, alias Luloy daw po. Alias Loloy. Opo. Ano naman ang sinabi ni Colonel Leonardo sa iyo, magkanong ibabayad doon sa hitman na si Loloy? 300,000 daw po galing kay Ma'am Garma. So very clear na sinabi niya yung 300 piso na ibabayad kay Loloy, na yun ang papatay kay kay General Barayuga, ay manggagaling kay Colonel Garma. Yung po ba? Opo, Your Honor. Mr. Chair, the plan was set from the very beginning. Tumawag si Colonel Leonardo kay Colonel Mendoza, sinabihan siya na may operation, and then si Colonel Mendoza, kinontak naman si Nelson Mariano, and then itong si Nelson Mariano, kinontak naman yung Loloy na hitman, at saka nag-usap sila ni Tox na tao ni Colonel Garma. And then on July 30, 2020, nangyari na po yung pagpatay o pagpaslang kay General Barayuga, kung saan nakita po natin sa video, 2 beses na po pinalabas. Pagkatapos ng insidente, Colonel Mendoza, pagkatapos pagpaslang, ano na po ang sunod na nangyari? Sinong tumawag sa iyo?
tumawag po sa akin si Sir Leonardo na may binibigay po daw na pabuya si Ma'am Garma. Tumawag sa iyo si Colonel Leonardo na sinasabing meron ng 300,000 pesos para ibayad dun sa hitman na nagpaslang kay General Barayuga. Yung po Opo. ba ang sinasabi nyo? Opo, Your Honor. So, sinong tumanggap ng 300,000? Si Nelson Mariano po. Sinong nagbigay ng 300,000 sa iyo, Nelson? Si Tox po. Si Tox. Pagkatanggap mo ng 300,000 pesos, ano na ang ginawa ninyo doon sa 300,000 pesos? Tinago ko po yung 60, binigay ko kay Colonel Santi yung 40. Yung 200, binigay ko kay Loloy sa Santa Mesa. Kumikback na. Itong si Tox, kung Nauna yung kickback nila. Yung 100, kickback nilang dalawa. Pinaghatian ng isang pulis. Ayop. Para lang kayong papatay ng aso. They're as guilty as Garma, kung tutuusin. Sa conspiracy po, mga kochero, lalo na sa ating jurisprudence sa Pilipinas. Ang conspiracy, the crime of one is the crime of every actor in the conspiracy. Lahat sila. Kahit hindi sila yung nagpaputok ng baril. Oo. Kahit hindi sila nagpaputok ng baril, kahit hindi sila yung kasama sa riding in tandem, the crime of one is the crime of all the members of the conspiracy. They're guilty. Itong dalawang to, guilty rin sila. Guilty rin sila of the murder. Umamin sila eh. Kami yung tumanggap ng pera. Kami yung naghanap ng hitman. Kami rin tumanggap ng pera. Anyway, tuloy natin. makikita ninyo ay makikilala pa ba ninyo? Opo. Mr. Chair, since we already have the picture of these talks, who is allegedly a person of interest, dahil ito ang nag-contact kay Nelson Mariano, nagbigay ng order na patayin si General Barayuga, at ito rin po ang nagbigay ng pera na 300,000 pesos. Mr. Chair, I just would like to point out that at the time that General Barayuga was killed, there was an ongoing investigation by NBI regarding the corruption in PSSO. Most specifically in the operations of STL, Small Town Lottery. In fact, bago po siya napatay, itong si General Barayuga, according to NBI officer in charge, Eric Distor, General Barayuga was prepared with all the documents, and in fact, he was prepared to testify against the corruption and illegal practices in PSSO. Yun po ang motive bakit po pinatay si General Barayuga. May motibo Yung na. nakita po yung pick-up kanina na sinakyan ni General Barayuga was given by Colonel Ruyina Garma to make sure na ma-identify po si General Barayuga. Kasi si General Barayuga, wala hong sasakyan yun. Kaya mahirap po i-surveillance dahil walang routinary procedure. Kaya binagyan po ni Colonel Garma ng bagong pick-up si General Barayuga. Yun kasi ang binigay na impormasyon niya kay Nelson Mariano. Pati ang plate number, description sa araw ng pagpaslang. The motive of the killing of General Barayuga was to stop General Barayuga from testifying against Colonel Garma.
Yun po ang totoong nangyari, Mr. Chair. And that is why I would like to recommend to this committee, in the committee report, that we should file the necessary cases against those perpetrators when I cannot let justice not be served to the victims. Sasama sa Mr. resolution Chair, yan. Colonel Yudina Garma has been involved in the different killings all over the country. In fact, Mr. Chair, si Colonel Garma, nung unang pagdinig pa lang natin, involved na po siya doon sa pagpatay ng 3 Chinese drug lords, which was corroborated by the different resource persons. Nung si Colonel Garma din ay na-assign doon sa Cebu City, there were 198 killings as recorded and as reported by Mayor Tommy Esmeña. And ngayon po, klarong-klaro po na ang mastermind ng pagpatay kay Colonel kay General Baryoyoga walang iba po kung hindi si Colonel Garma in cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo based on the testimony of our 2 resource persons. Mr. Chair, Colonel Garma is a woman disguised as a meek lamb, but deep inside her, she is a ruthless killer, killing without mercy innocent people, killing without remorse innocent victims, especially on the war on drugs. Kaya, Mr. Chair, I appeal that we should include in the committee report to file murder charges against Colonel Garma and Colonel Leonardo. Thank you, Mr. Chair. So, and alam din naman natin mga kotsero na merong connection si Garma kay Digong as exposed by Montulfo. That is a different kind of relationship. Ano naman yun? Yung kanilang romantic relationship. Oo, romantic relationship naman yun. Well, you can call it romantic. I don't know. Hindi ko sure kung matatawag yung romantic yun. Di ba? Sindikato. Galawang sindikato si Digong, guys. Galawang sindikato si Digong. Matindi. Si Commissioner Leonardo po ba naka-detain na po ngayon dyan sa kamera? Na-cite po siya in contempt kanina. Yes. Pero I think yung as to the facility where he will be detained, pag-usapan pa ata ho yan, no? I see. Okay. Pero definitely kung hindi po mag-agree ang committed, the House will be detained. mayroon namang detention center. The House will be the one to hold him under custody. Okay. Sige. Pati si Colonel Garma, di ba? Naka-detain pa rin siya hanggang ngayon? Tama po. Naka-detain po siya. At hiningi nga po niya, nakasama po niya yung anak niya. Okay. Pinayagan naman po natin kasi nga, of course, for humanitarian reason, ayaw niyang mahiwalay sa anak. So, nandun din po yung anak niya. Ito po ba yung anak na... Ito po ba yung anak na in-appoint niya sa PCSO? Iba ba to? Yes, yan po. Yan yan po yung anak niya na sinasabi po niyang diagnosed with bipolar, diagnosed with dyslexia. Tapos in-appoint. Ibig sabihin, may depression. Ibig sabihin, may mental health issue yung bata. She was appointed during her time, no? As the general manager na confidential employee officer. So kaya ako din as a regular person, when I learned about that, nung si Chairman Dan Fernandez revealed that information to us, sabi ko itong position na nilagyan niya nung anak niya ay kung totoong mayroon siyang, if she really is concerned with the daughter, dapat hindi ho niya ilagay dun sa posisyon na it will require too much stress. Kasi that's the triggering point. Baka ma-expose pa yung bata sa mga ganitong klaseng problema. Baka ma-trigger pa yung depression niya at saka yung mga... hindi ba siya made-depress na makikita niyang nakadetain yung nanay niya dyan? Siya ho ang nag-request ang nanay niya ang nag-request po sa kanya. So I don't think I think yung nanay niya ang may gusto. Of course, if you ask a psychiatrist, he would not advise that a person with diagnosed with a severe or depression would be exposed to such problem or such environment. But the mother requested.
So we have to we have to give her that. Alright, sige. Kong Zia, sa lahat ng mga revelasyon tungkol dito sa kapangyarihan ni Garma nung nasa posisyon pa po siya, ano ang basa nyo? Bakit ang lakas ng loob niya na magtalaga ng mga kaibigan, kamag-anak, no, marami din siyang mga savings, na magkaroon ng party list? Bakit ang lakas po ng loob niya nung mga panahon na yon? Well, usap-usapan. Actually, I just learned in the previous hearing na meron daw nagsasabi sa common knowledge na daw sa PNP na malakas daw talaga siya sa former president. Yun ang mga sinasabi po ng mga kasama ng mga nagbibigay ng affidavit, pati na rin yung mga witnesses. But I think that yung mga claims of her being so close with the president, para sa akin personally, should also be corroborated further. No, kasi itong mga claims to si lang yung nagsabi, si Espinito, nagsabi din si Mendoza, nagsabi din yung mga ibang pulis na it's a common knowledge. So I think that kind of relationship and the position, it would actually nako-collaborate, validate din yung mga claims nila because she was really they were actually appointed to attractive positions and so for me personally, I think that's the reason why kung itong si Garma at saka si Leonardo somehow can really move something during the order something to a point of having somebody killed. So parang ganun yung ganun yung explanation na nakukuha natin sa mga witnesses na nagbibigay ng kanilang mga testimonies and affidavits. Alright. Kong Zia, alam ko papasok ka pa ulit doon sa hearing, so bibitawan na namin po kayo. Maraming salamat. Na kailangan pa i-corroborate yan. Pero alam nyo, mga kotsero, kung ako si Garma tsaka si Leonardo, plea bargain na ako sa Congress. Plea bargain na ako sa Congress. Aaminin ko na lang. Parang ginawa ni Alice Go. Gano'n na lang gagawin ko. Kasi alam nyo, mga kotsero, kapag gano'n kasi yung nangyari, una, you get to insulate yourself. Medyo malalagyan mo yung sarili mo ng konting insulation. Hindi mo maiisip, hindi ka masyadong magiging hindi ka masyadong tatamaan. Tatamaan ka pa rin. Kasi tulad yan, kakasuhan ka ng murder, etc. Tatamaan ka pa rin. Pero yung damage sa'yo, hindi ganun kalala. Diba? Kasi, para lumalabas, you're coming clean. Oo. Pero for sure, ito naman yung dyan. Ito na yung maganda dyan. Kasi naging CIDG chief siya, di ba? Si Garma, tsaka si Leonardo. May mga ebidensya yan. May mga ebidensya yan, nakatago lang. Oo. Gagawa ka ba ng krimen na hindi mo poprotektahan yung sarili mo? Siyempre, poprotektahan mo yung sarili mo. Gagawa ka ng plan B para kapag nagkalaglagan, meron kang mailalabas. Di ba? If you take me down, I'll take you with me. Ganon ang labas. Hanggang dito na po muna tayo for today's video. Maraming po salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?